Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Okay? Reminder lang po, no, may mga nagme-message pa rin sa atin na like, bakit ganun yung number mo? Bakit hindi Philippine number? Philippine number po yung ginagamit natin, okay? Yung nag-iisang number natin ay kapareho ng ating GCash account, GCash number. So, para sa mga bagong clients, PM me first. I can send you like proof na ako talaga ang inyong kausap. Para sa mga dati nating clients, alam nyo na yan. Viber, Boteam, Telegram, WhatsApp, lahat yan, isang number lang, kapareho ng ating GCash. Okay? Libra. This is a Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of July. This is a collective reading. For your personal reading, kindly send me a direct message. Okay? Ang ating mga crystals, PM lang, I can still give you the promo price. Okay? Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading. Bonus reading for the month of July. Ingat-ingat po. Ingatan ng hard-earned money. Alright. Let's see kung anong meron para sa ating mga Libra. Ayan na nga, hard work. You're trying to build on your finances. Libra, napaka-Libra. Marami kang gustong i-build about your finances, hard work, trabaho ng trabaho. Pero ano ba talaga yung goal mo? Okay? Naiintindihan ko na you wanna build something, binibigay mo yung hard work, but ano ba talaga yung goal mo? Gusto mo ba talaga sa industry na yan? Gusto mo ba talagang like dyan ka na? Or gusto mong magtayo ng business? Parang for now, okay, I feel for some of you, meron pang mga hindi pa sigurado kung ano talaga yung like long-term goals na magninegosyo ba or lilipat ng kumpanya or kung ano man, okay? But for now, habang hindi ka pa decided kung saan mo gusto papunta, tambay-tambay ka muna kung ano yung career mo right now. There's an energy here na nakapag-decide ka, yun na nga, nakapag-decide ka to stay and somehow you feel stuck kung nasan ka. The Wheel of Fortune in reverse, sabi ng masculine here, na panghihinaan na siya ng loob, nawawalan na ng confidence kung ano man yung gustong i-pursue. Someone is trying to heal a connection, nagkaroon ng on and off, paulit-ulit na reconnection, reconciliation, but the outcome, lagi na lang may conflict, hindi naman totally nare-resolve kung ano man talaga yung, you know, kapag nagkakaroon ng reconnection, reconciliation, the first thing na dapat i-project, harapin, ayusin, ay ano ba yung mga nag-cause ng conflict in the past. Kasi hindi naman nahihil yung situation nagkakabalikan lang, and then after that, nagkabalikan, you're functioning in the same old toxic cycle. So alam natin na papunta ulit sa ruins, sa collapse ng relationship kasi mag-aaway ulit kayo because walang realization, walang like solid lesson. Kita ko tuloy yung owl. Nakatingin sa'yo. Ayusin mo daw mga desisyon mo sa buhay. Okay. Sabi ng feminine here, pareho kayo, no? Pareho kayo sa connection na to. Na hindi niya daw maramdaman yung solid commitment or pagiging reliable ng masculine. So sabi ng feminine, ayaw na niyang masyadong mag-isip, mag-worry. Hindi na niya iaasa, which is tama, feminine, okay? Hindi na daw iaasa ng feminine sa masculine ang kabuhayan, ang stability. Aayusin na rin daw niya ang kanyang finances, okay? And sabi ng feminine, let's see from there kung ano ang mangyayari sa connection na to. Nagkaroon ng like another chance to give another, you know, pagbibigay, pag-unawa, pagmamahal, pagpapatawad. But same old story, hindi maramdaman na totoo yung promise of love, na totoo yung apology kasi wala namang kadikit na change behavior. Naging atras abante, puro pangako, pero hindi naman magawa ng tama ang relationship na to. Recent past, I feel the masculine is, it's like, for some of you, naibigay na yung promise na to, kaya nagkaroon ng kasunduan. Sabi ng masculine, magbibigay na siya ng full commitment sa relationship na to. For some of you, iniisip pa lang ng masculine kung ano yung kaya niyang ibigay na offer.
may nakikita ako ditong third party connection or the masculine has been entertaining other people. Pero right now, sabi ng masculine, I feel naglaro at nagkaroon ng like investment sa ibang tao. At right now, nararamdaman ko na sabi ng masculine, hindi ito yung gusto niyang mangyari. Nagkakaroon ng realization na wala namang stability dun sa mga, of course, walang stability sa mga like casual connection, sa mga one night stand. Bakit ka naman maghahanap ng long term sa one night stand, di ba? Na parang someone is having a realization na I don't know, sawa na, pagod na, or parang nasunog na sa ganitong klaseng mga one-night stand na parang naghahanap na ng stable connection ang masculine for now. Okay, tignan natin. The reason for the reading is overthinking para sa ating mga Libra. Overthinking, sleepless nights, because someone feels na at some point, na-enjoy naman itong mga casual connections, the one-night stands, dating around, sleeping around. At a certain like period of time or ilang taon or ilang dekada, kung ano man yan, someone feels na happy at kontento na pa-date-date lang, mambo number 5, iba-iba, sa isang linggo, ilan ang kasama, pa-Tinder-Tinder, pa-Bumble-Bumble, match me, something like that. Okay? But, parang ito yung energy na good and bad, na good because someone doesn't really feel ready for a solid commitment, but at the end of the day, may sadness and emptiness because sa totoo lang, if you're just dating and sleeping around, wala ka talagang someone na pwede mong i-share yung happiness, yung problema, yung good news about your promotion, na parang, oo, may freedom, but then may sadness because wala kang masabing someone talaga na makakasama mo long term. For some of you, nagkaroon din ng fear of like, so ano na ba? Like, nasa 30s, 40s, or more na nagkaroon ng fear na may mahahanap pa bang matino or maayos, okay? And I feel this is more about the masculine na naglaro sa pag-ibig. Paulit-ulit niyang ginawa ito. Recent past, there has been the energy of nagpe-pray kay God pero nahihirapan to connect with the divine. Ito pa yung isang like hindi magandang epekto ng sleeping around, halo-halo yung energy, hindi na grounded yung energy, it's all fun and games. But I feel, for a certain talaga, na parang may chapter talaga nung life na nakabuti naman yon at may itinuro naman. Sabi ng divine, gusto mo yan? Sige, enjoy mo yan. Pero may lesson kang kailangang matutunan by, wasting your time playing around, sleeping around. Like, hurting people, pinapaasa, kung ano man. Okay? May natutunan, especially ang masculine sa connection na to. Prayers and manifestations. Right now, prayers and manifestations. Kung nagkaroon ng pamilya, sana daw mabuo pa ang pamilya na to. For some of you, parang nag-iisip na sana is mahanap na yung long-term partner. Right now, sabi ng mga Libra, maraming questions about ano na nga ba ang next. If ever nabibigyan pa ng another chance tong person na to, parang sirang-sira na yung trust issues, ang hirap ng ayusin. Sabi ng feminine, ayaw na niyang bigyan. Hanap na ng totoong pagmamahal yung masculine, okay? But it feels like, parang napaka-clueless niya. Sa sobrang, like, naumpisahan niya na naglaro sa pag-ibig. Sa sobrang paglalaro, hindi na alam ng masculine kung paano magmahal ng totoo. And I feel, sa dami ng naging relasyon, connection, never pa talaga siyang naging totoo. Parang hindi niya alam yung definition, paano ba? And most of the time, this kind of behavior, it's because hindi rin niya nakita yung totoong pagmamahal sa family. Wala siyang healthy and like healthy masculine, healthy example of a father loving a feminine, loving yung nanay niya. It could be an absent father, emotionally absent father, or wala talagang tatay. Hindi niya alam kung paano magmahal. Hindi niya alam kung paano magdala ng relasyon. Clueless.
paano nga ba daw? But I feel the feminine has been very concerned, no, sa masculine na, eto yan masculine, I'm trying to teach you. Pero, napaka, confusing nung energy ng masculine. Gusto niya ng totoong pagmamahal, and walang nagturo sa kanya kung paano magmahal ng tama because wala siyang healthy masculine na turuan siya paano ba magmahal. Ngayon, tinuturuan siya ng feminine, pero very stubborn yung energy niya, na feeling niya, wag siya dapat pakialamanan. Okay? Baka lumaki sa tatay na ganun din ka-stubborn, may pagka-toxic din na bawal i-correct. Okay? Gagawin kung anong gustong gawin. Kasi hodang masaktan ng feminine. Very inconsiderate energy. Until the end of October, pag hindi ni-let go ang connection na to, at pag hindi pa rin natuto, magpapatuloy ang lies, deception, playing around the energy here. Ito yung energy na tinatapik ka na ni God, ng angels, magbago na. Okay, magbago na. Ayusin na to. Kung sino man ang nasasaktan sa situation na to, meron ka ng guidance na bitiwan na. Sobra ka nang nasasaktan. Ngayon, kung ipagpapatuloy mo pa rin na manakit at pagpapatuloy mo pa rin to stay in a situation na nasasaktan ka, choice mo yan. Sasabihin ng divine, deserve. Gusto mo? Deserve. Sinabihan ka na hindi tama yan. But free will na, okay? Sa susunod na masasaktan ka, deserve na yan because free will mo na yan. Cheating, same old cycle, deception, ayaw magbago. But I feel for some of you, magkakaroon na talaga ng realization na after this 111 last chance, pag hindi pa rin nagbago, okay, kakalas na kung sino man yung nasasaktan sa connection na to. Because makakatikim na naman ng malupit na Ten of Swords na ultimate betrayal na ang sakit naman pala talagang ulitin ng betrayal na to. Baka kailangan na talagang mag-detach kahit gaano mo pa kamahal ang person na to. Okay? Minsan, for the person to realize kung gaano ka nasaktan, kailangan mong magkaroon ng healthy boundaries na at iparamdam sa kanya na totoong nasasaktan ka. Because some people, hindi seseryosohin kung puro ka lang salita na nasasaktan ako, wag mong gawin yan, na-hurt ako, nadidisappoint ako. Oo, nasasaktan ka, pero kung 10 taon ka nang nasasaktan, 5 taon, or kung ilan man yan, ilang beses mo nang nasasabi, pero nandyan ka pa rin, some people will take it, hindi naman eh, andyan lang, arte lang. Okay? Ang daming energies dito. For some of you, pag binigyan mo ng another chance at sinaktan ka na naman, maaari kang ma-confuse because sabihin mo akala mo nagbago na talaga. Because the moment na nangangako at humihingi ng another chance, it feels like totoong-totoo. It feels like talagang magbabago na siya. At maaari na namang masaktan because hindi pala. For some of you, talagang malinaw na yung isip. Pag nasaktan na naman, wala na. Ultimatum, last chance na yon. Okay? So, to heal your heart chakra, to balance your emotions, Madagascar Rose Quartz, the pink crystal. Mental clarity, stronger connection with the divine, amethyst. Sobrang paborito ko ang amethyst. Okay? For most of you na nagmamanifest ng abundance and happiness, Brazilian citrine, the happy and abundant crystal. Okay? The courage to do your manifestation and good luck, carnelian bracelet. Ang ganda din ng ating carnelian. Okay? To ground your energy, to shoo away negative energy and evil eye, Madagascar Black Tourmaline Crystal. Yan ang basic protection. Love, money. Yung mga crystals natin, sobrang basic naman. Wala tayong binibenta na anything complicated. Napaka-basic ng mga crystal. Okay? May bago tayo sa nagtatanong. Option for love and money, Cinnabar. You can search up Cinnabar. Alrighty. I don't know. Walang magbabago kung walang magbabago. Ang lahat ng energy, ang lahat ng nangyayari ay consequences, ay produkto din ng mga past actions. If you want better life, better energy, mayroon kailangan baguhin. This is karmic. Ang toxic.
For some of you na bayani, you will try to avoid conflict at magtitiis. For some of you, congratulations. Meron akong nakikita, sabihin natin 30% of you na matututo na after this in the next 3 months. Nabibitiwan na talaga to because paulit-ulit lang ang betrayal. For some of you, kumasaktan ka, sasabihin ko sa'yo, deserve kasi free will mo yan. Pinili mong magstay. Okay? Kumbaga sa, parang nakalagay na kung pupunta ka ng forest, huwag kang pupunta kasi may bear. Pero pumunta ka pa rin. Kasi feeling mo ikaw si Goldilocks. Tapos nilapa ka ng bear. Oh, ikaw, kasalanan mo yun. Ang laki ng karatula, may bear daw. Pero feeling mo, mamahalin ka ng bear. Oh, choice mo yan. Okay? Choose the bear. My goodness gracious. Pero congratulations sa mga, sabihin natin may nararamdaman akong 30% na matututo na after this one last, very, very, very last chance. Alright? And that would be the Libra reading for the month of July. See you again in a few days for your August reading. PM me for your personal reading. If in doubt, message me first at bibigyan kita ng katibayan. Certificate na ako talaga to. Alright. Ang haba na ng reading. So, bye-bye, Libra.